Kumakapal na ang bilang ng mga pasahero sa Cubao Bus Terminals. Silipin natin ang sitwasyon dyan sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, dito nga sa Cubao Bus Terminal ay nakikita natin na unti-unti na ngang dumadami pa ang bilang ng mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang probinsya. At kung makikita mo naman sa aking likuran, may ilan na talagang nakaantabay dito. At try natin na kumuha ng panayam dahil may ilan na rin naman tayo nakausap dito kung saan sinasabi nga nila na mas maigi pa na mas maging chance passenger. Ito na sila sir na lang. Sir, baka po pwedeng ma-interview lang po kayo saglit sa One Balita Pilipinas. Pasaan po kayo ngayon? Saan po kayo? Saan po kayo pupunta po ngayon? May nagatid lang. Nagatid lang. Kung sino po yung natid nyo? If okay lang po malaman. Mother and father namin. Papuntang Tarlac. Papunta pong Tarlac. Kayo po, hindi po kayo babiyahe po? No. Hindi naman po. Pero kanina pa po kayo nandito mismo sa terminal or kakahatid nyo lang? Nakatid lang. Okay. Sige po, salamat po. Okay, so yun, Cheryl, yung isa, syempre, naghatid daw sila ng kanilang kamag-anak dito. So, hanap pa tayo, baka merong mga pasahero na pwede nating ma-interview. Dito si Nanay. Nanay, baka po pwede po kayong ma-interview po saglit para po sa One Balita Pilipinas. Ano pong pangalan niyo po? Rida Tolete po. Nanay, pasaan po kayo ngayong araw? Nagkapat yan sa Rizal. Sa Rizal. Oh, may susundo sa amin dito, hinihintay lang namin Saan po kayo galing po? sa Pangasinan. Pangasinan po. Kamusta po yung biyahe niyo po? Oh, direksyon naman, walang traffic. Wala na pong traffic. Pero yung pa-uwi nyo po, yung pag-book nyo po ng ticket mula probinsya papunta po dito sa Manila, kamusta naman po? Hindi kami nag-book, basta sumakay lang kami doon sa kwan. Hindi naman po punuan kung sa probinsya. Hindi. Hindi, walang punuan. Salamat po na Okay, nailan po kayo po. uwi lang. Okay, so may ilan na tayong nakausap. Yung iba pala dito, yung mga naghihintay lamang, Cheryl, ng kanilang mga sundo. At yung iba naman naghatid. Kanina, nag-ikot-ikot din tayo, may nakausap na tayong ilang mga pasahero na sinasabi nga nila, mas maigi daw maging chance passenger dahil kung magbubook sila ng ticket last minute, syempre mas mahirapan sila at mas magiging late yung uwi nila. So dito naman sa mismo kinatatayuan ko na terminal sa Cubao, okay pa naman yung nagiging sitwasyon dahil nga sinasabi nila ay nabibigyan pa naman ng pagkakataon yung mga chance passenger nga na makauwi on time para nga sa Semana Santa. Pero bukod pa dyan, paliwanag din naman ng mga otoridad, medyo nagbawas lang din sila ng bilang ng mga bus dito para nga lang din hindi sila malugi, lalo na dahil suspendido pa rin ang fare hike sa mga bus. So yan yung patuloy nating antabayanan mismo dito at paalala na lang din nila bawal magdala ng mga pinagbabawal na gamit tulad ng mga patalim, pati flammable materials at syempre siguraduhin din na nasa maayos yung mga vulnerable items para nga iwas na rin sa aberya, lalong-lalo na pauwi ng kanilang mga probinsya. Cheryl? Amy, ano ang obserbasyon? Mas kakaunti ba yung mga bumabiyahe ngayon kumpara nung nakaraang taon? Yes, actually, mas kakaunti daw ngayon. Pero syempre, ine-expect pa rin nila dahil may pasok pa rin ngayon, ay baka magdagsaan daw yung bilang din ng mga pasahero nga dito sa Cubao mamayang hapon. So titingnan din natin kung ano pa nga ba yung magiging sitwasyon. Pero handa naman daw yung mga bus terminal in case nga may dagsa pa ng tao pagdating ng hapon dito mismo sa Cubao. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza. Naghigpit na ng seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Miyerkules Santo. Para sa update naman, magbabalita mula roon si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan? Cheryl, dahil ilang araw na nga lang yung bago mag-long weekend, talagang ramdam na yung pagdagsa ng mga pasahero dito sa PITX. Sabay nga niyan, yung paghigpit ng seguridad para ma-secure nga yung kaligtasan ng mga kapatid natin dito. Pero so far sa ngayon, Cheryl, ikot muna natin yung current situation dito. Pakita natin muna. Ito, makikita natin sa mga oras ito, medyo maluwag pa naman yung itong entrance ng terminal. Pero makikita natin, medyo kumapal na rin yung volume ng mga tao dito sa gate number 5. Pero hindi pa naman siya shoulder to shoulder. Pero yung mga upuan, kahit pa paano, occupied na. So, ibig sabihin, marami ng mga pasahero na dumarating. Pero expected pa nga raw yan ng pamunuan ng terminal na baka hanggang mamayang hapon, mas lalo pang dumami
yung mga ito. Pero sa ngayon, Cheryl, no, in terms of security, makikita naman natin dito sa loob ng terminal kasi iba't ibang parte ng terminal, kaliwat kanan yung mga police assistance desk. Pero nandun sila sa taas at medyo delikado kasi yung signal natin. Pero dito, makikita natin sa entrance, talagang dumadaan yung bawat pasahero sa mga metal detector at talagang mano-mano chinecheck yung mga bagahe. No? Pero sakabay niyan, Cheryl, dahil nga maraming pasahero inaasahan ngayon, puntahan naman natin yung isang first aid station dito. Sir, good morning sir. Pakita lang natin. Okay. Sir, good morning. Pakilala muna tayo sir. Anong pangalan natin? Sige sir, lapit tayo dito. Sige sir, pangalan po natin at ano po yung dala natin dito sa first aid station natin sir? Good morning po. MMD Rescue po, Road Emergency Group, Ulysses R. Castillo po, medic po. Sir, pakita naman natin ano yung laman ng ating medical bag, no? At kung sino-sino ba yung meron na ba tayo na ano na ngayon sir? Sige sir. As of now po, wala pa po kaming pasyente po na po. Then, ang laman po ng trauma bag po namin is meron po kaming trauma scissor po, gloves usually, T-bandage, roller gauze, mga cottons po, micropore, usually pang first aid kit po namin. Ito sir. So bali sir, itong mga to is for first aid. Yes, sir. Pero so far sa ngayon sir, wala pa naman tayong malaking natulungan ngayong araw. As of now po, wala pa po. As of now. Pero sir, maraming salamat Yes, sir. So Cheryl, puntahan naman natin yung isang parte nung terminal kung saan naman tinatago yung ilang mga na-confiscate na items. No, ito puntahan natin, pakita rin natin itong items na ito. Ito yung mga confiscated items natin ngayong araw, Cheryl, no? Talagang marami pa rin talaga yung nagdadala ng mga flammable materials kahit na bawal, no? Gaya nga nitong butane, mga lighter, at syempre yung mga matutulis na bagay, gaya nga ng mga gunting, cutter, no? So itong mga to, Cheryl, is i-confiscate na at ito-turn over na yan sa mga otoridad. Pero kanina, Cheryl, no? Habang nandito tayo, nakapansin nga natin na nag-ikot na sa loob ng terminal si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin. Sa mga oras nga na ito, wala pa naman daw silang namomonitor na threats ang NCRPO pero naka-heightened alert pa rin daw sila. Nag-expression na rin kanina yung mga opisyal mula sa Office for Transportation Security at Bureau of Fire Protection at sinilip nila yung mga ilang mga bus dito sa terminal. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.